Kailan sumasahod sa YouTube? Ano ang schedule ng cut-off? Kailan pumapasok ang pera sa bank account ng mga YouTuber? Ito ay ilan lamang sa mga tanong nyo at gagawa ako ng short video para diretsuhin na talaga natin kung kailan talaga at kung kailan tuwing kailan tayo sumasahod sa YouTube. So this is Coach Cindy. Welcome to my channel. Walang intro, wala lahat, diretso tayo. So maliwanag naman sa atin na pangbuong mundo or worldwide si YouTube. So asahan mo na ang sahod is depende sa location mo. In this video kasi is nakapagtanong ako ng dalawang lugar lang sa US at sa Philippines since may time difference. Ang cut-off kasi daw talaga as per Google, ang sabi address. Pero ang nararanasan daw ng mga YouTuber sa Pilipinas is 12 pa lang nandiyan na sa YouTube studio o sa YT studio ang finalize or ang dapat i-expect mong income or sahod for that specific month. So please po, 11 pa lang, 12 pa lang, make sure na meron ka ng $100. $100 kasi ang minimum. Kapag sinabing minimum, kapag nag-99 ka, hindi ka makakasahod kasi that's $99 lang. Ang dapat po is $100 para makasahod ka sa 22. 100% sure na pumapasok talaga ang revenue ng 22 ng bawat buwan. Yun talaga ang pagpapadala ni YouTube at ni Google AdSense. Ngayon, dahil po wala ng Western Union, asahan mong mas mabilis ang pagpasok ng pera kasi through wire, di ba banking na lang po. Online transfer is real time po yan. So sa US kasi is medyo mas maaga-aga daw sila doon, so 21 pa lang pumapasok na. In general po sa Pilipinas, 22 pa lang pumapasok na. And nagkakaiba din po tayo ng porsyento ng taxes, per location po yan. Nagkaka-difference din po tayo sa taxes. Kasi po, business tayo, kailangan talagang nagbabayad ng tax or binabawasan tayo ng tax ni YouTube or ni Google AdSense. So, yan lang naman po pinaka dapat mong malaman. Bago mag-12, dapat may $100 ka na. Papasok siya, 22. Ganun lang siya, kaiksi. Sa mga iba pang katanungan, pwede kayo mag-comment sa baba para direkta natin tatanungin. Wala lang masyadong paligoy-ligoy para malaman agad ninyo kung ano talaga yung mga dapat mong malaman tungkol dun sa mga tinatanong nyo. Is importante yung bank account po bago po sahod, para wag madelay ang sahod mo, is kailangan mo nang magkaroon ng bank account. Isang tips, strategies na gusto kong i-share doon sa mga wala pang $100 pero gusto nang sumahod ng 22. Ganito po ang gagawin natin. Kung live streamer ka na, kung may super chatter ka na, or mga super sticker, or mga nagbibigay ng euro, dollars, Philippine peso, ang gagawin mo po is ganito. Dahil nakaka-receive ka na ng mga super chatters and super stickers, yan po kasi is ang mga revenue mo dyan or ang income mo dyan is napupunta po yan talaga sa revenue mo siya nadadagdag. So, ang gagawin mo po kung meron ka ng kalahati, makikiusap ka lang sa mga ibang super chatter mo na, di ba, tulungan ka pong magkaroon ka ng, halimbawa sa mga relative mo, padalhan ka ng super chat hanggang bago mag-12, kailangan mo pong magkaroon ng $100 para sumahod ka ng 22. Yan yung ginagawa namin ngayon bago pa man dumating yung 12, humahataw na kami ng 7, 8, 9, 10, 11 para makasigurado talaga akong meron akong $100. So, pwede mo siyang gawin sa super chat or super stickers, or gusto mong gawin, padalhan mo yung sarili mo kung gusto mo talagang sumahod. Ang problema nga lang po dito is may parte po si YouTube sa bawat income na pumapasok sa platform. Halimbawa, kung sa total ng mga super chatter mo, halimbawa, meron kang $100, 60% sa'yo, ang 40% niyan is para kay YouTube. So, nakukuha po. May porsyento pa din daw po si YouTube dyan po sa super chat and sa super stickers. Kaya ang ginagawa po ng iba, nagda-direct po sila. Alam niyo po yung ibig sabihin ng direct. Imbis po pumasok yan as super chatter dyan sa YouTube, ano na lang po, bank to bank ng super chatter sa ng live streamer, Palawan to live streamer, GCash to live streamer, bank to bank from live streamer to from doon sa mga mag-a-avail ng papunta sa tao, hindi na dumadaan sa YouTube para walang kahati or 100% income po ang marireceive ni live streamer. So, nakukuha po. Wala ng middleman. Direct na po. Client to live streamer. Kung halimbawa ang usapan nyo is 500 pesos, that's 100%, 100. Anong sabi ko? Halimbawa, 500 pesos.
sure na po na ang darating doon kay live streamer is 500 pesos dahil hindi nga dumaan kay YouTube. Kasi pag kung kay YouTube, babawasan pa yan ng porsyento. So, wag natin pahabain ang video na to. So, sinare ko lang sa iyo ang mga nakalap kong information na pwede makatulong sa inyo. Pwede yung i-accept. Most especially yung sa commission. Wag nang mag-middleman or wag nang dadaan sa YouTube para 100% ang makukuha mo. Wala lang porsyento si Lolo Boy. That's it and that's it. Please subscribe to my channel kung nagustuhan mo ang mga video na to. And please subscribe, please like, please leave a comment kung may mga requested video ka pa na gagawin ko para sa inyo.